Mahilig ba kayo sa malaaksyong palabas? Heto't may malaaksyon din tayong kaganapan sa ating kasaysayan na kung saan ay tinawag itong Cabanatuan Raid. It's time, Solid Archers. Welcome to Watchlight, kung saan asintado ang bawat kaalaman. Ang lugar ng Cabanatuan sa probinsya ng Nueva Ecija ang pinangyarihan ng makasaysayang pagligtas sa pinakamalaking bilang ng prisoners of war o POW noong World War II. Taong 1944 nang makatunog ang mga Hapon na babalik si General Douglas MacArthur sa Pilipinas. Iniutos ang pagpapapatay ng mga Amerikanong bihag sa mga prison camps sa Pilipinas. Sa Palawan, 150 bihag ang minasaker ng mga Hapon. Dahil sa nangyari sa Palawan, pinagplanuhan ang pagligtas ng mga bihag sa kampo sa Cabanatuan na bumibilang ng higit 500. Ang Cabanatuan Prison Camp ay dating kampong militar ng mga Pilipino na ginawang kampo ng mga bilanggo sa loob ng isang compound na may halos 1 hektarya ang lawak na may malalaking kubong gawa sa kahoy, pawid at kawayan na korteng parihaba. May 80 talampakan na bakod ang nakalibot sa kampo na yari sa kahoy at barbed wire. Ang lahat ng bilanggo na tangkang tumakas dito ay tinutuluyang patayin kapag mahuli. Kung sakaling may tatakas na isa, 10 ang katumbas na bilanggong papatayin ng mga Hapon. Naisa katuparan ang pagligtas sa pagpupursige nila Captain Juan Pahota at ni Major Bob Lapham. Si Captain Pahota ay pinuno ng mga gerilang Pilipinong lumalaban sa mga Hapon. Si Major Lapham naman ay isang USAF Senior Guerrilla Chief na matagal nang nakikipag-ugnayan kay Pahota upang mapalaya ang mga POWs. Noong January 26, 1945, tumungo si Major Lapham sa 6th US Army Headquarters upang imungkahi na gawin sa lalong madaling panahon ang pagligtas sa mga bihag bago pa man sila paslangin ng mga Hapon. Tumugon naman ng US Army at iniatang ang misyon sa balikat ni Lieutenant Colonel Henry Mucci, pinuno ng 6th Ranger Battalion. January 27, alas 7 ng gabi, nakalusot ang mga Alamo Scouts 200 metro sa kampo upang magmasid. Kinaumagahan, nakipag-ugnayan ng mga Scouts kina Mucci at Pahota. Si Captain Robert W. Prince ang inatasan ni Mucci na magplano ng pagsalakay. Ang battalion surgeon na si Captain Jimmy Fisher naman ang namuno sa Rangers Medical Evacuation Team. Hinati ni Prince ang grupo sa dalawa. Siya ang namuno sa pagligtas ng mga bihag. Samantalang si Lieutenant John Murphy naman ang sasabak sa mga bantay na Hapon. Pinakamalaking balakid ni Prince ang kapatagang nakapalibot sa kampo. Madaling makita ang sino mang mga has lumapit sa kampo. Ang tanging paraan lamang ay gapangin ito sa kadiliman at may ilang minuto lamang sila para gawin ito mula sa paglubog ng araw sa dapit hapon hanggang sa pag-angat ng inaasang malaki at maliwanag na buwan. Iminungkahi ni Pahota na gumamit ng eroplano na lilipad paikot sa kampo upang malihis ang atensyon ng mga Hapon. Idinagdag pa ni Pahota na sila naman ang bahala sa kampo sa kabila ng Cabo River. January 30, lumarga ang grupo ni Captain Prince mula Platero sa Pampanga River. Naghiwalay ang dalawang tropa. Sina Prince tumigil ng 640 metro na lamang ang layo sa kampo, samantalang sina Pahota naman sa kabilang ilog. Inantay nila ang pagkagat ng dilim. Dumating ang isang P-61 Black Widow na eroplano na umikot sa kampo at animoy babagsak, kaya naman nanood ang mga Hapon. Lingid sa kaalaman nila, gumapang na ang mga Rangers at napaligiran na ang kampo. Kasabay nito, matagumpay na naputol naman ni Lieutenant Carlos Tombo ang kable ng teleponong mag-aalerto sa hukbo ng mga Hapon sa buong Cabanatuan. Gabi ng 7:40, nataranta ang mga Hapon na magsimulang magpaputok ang grupo ni Lieutenant Murphy. Sa loob ng 15 segundo, wasak lahat ang tore at barracks ng mga Hapon. Sabog din ang ammunition bunker ng kalaban. Sumugod agad ang grupo ni Prince sa direksyon ng mga bihag upang pakawalan ng ilang bihag na nag-aakalang minasaker na sila at tumangging sumama. Ilang minuto pa ang lumipas bago nakumbinse ang lahat. Ang mga hindi makalakad, pinasan na lang ng mga nagsipagligtas. Samantala, naalarma na ang mga Hapon sa kabila ng ilog.
pinaulan na naman ni na Captain Pahota ang kuta ng mga Hapon bago pa man sila makalabas ng kanilang barracks. Binomba ang tulay na nag-uugnay sa dalawang kampo. Tinangkap ang tumawid sa ilog ng ilang Hapon, subalit nasa watas sila agad ng mga gerilyang Pilipino. Wasak rin ang isang tangke at truck ng mga Hapong re-restback sana sa mga papatakas na bihag. Tumagal lamang ng ilang minuto ang pagligtas sa mga bihag. Papalabas na sana ang mga sundalong kano at bihag sa kampo nang makuha pang magpaputok ng mortar ng ilang gwardyang Hapon. Walang tinama ang bihag, subalit napuruhan sina Scout Alfred Alfonso at Medical Surgeon Captain Jimmy Fisher. Matapos ang halos 30 minutong misyon, nailabas din ang mga bihag. Isinakay ang mga POWs sa karitelang hila ng Kalabaw papalayo sa POW camp. Hinikayat ni Captain Pahota na tumulong ang mga nakatira sa mga nayon upang makalikom ng mga karitelang magdadala sa mga bihag sa kampo ng mga kano. Umabot sa 100 karitela ang nagamit, bagamat nagmadaling gumawa ng pansamantalang paliparan si Muchi para madala sa operasyon si Captain Jimmy Fisher. Binawian din siya ng buhay kinabukasan. Ang kanyang huling salita, "Good luck on the way out." Tumatak sa kasaysayan ng mundo ang tinaguriang Cabanatuan Raid na pinakamatagumpay na rescue mission. Umabot sa 522 na mga bihag ang nailigtas. Magpahanggang ngayon, hindi pa nalalagpasan ang ganitong kabayanihan ng pinagsanib na pwersa ng mga kano at mga Pilipino.